Hi everyone! So, ayun, dumating na po yung aming pinakahintay na aming solar panel setup. So, ito po ay 6 kilowatt. Standard po ang kanilang setup dahil sa 6 kilowatt po nila ay 12, tama ba? 12 panels po ang sa kanila. So, marami pong nag-offer sa amin nung kami po ay naghahanap ng legit na magse-set up dahil ang iba po ay ang offer nila ay 6 panels lang, yung 6 kilowatt nila, yung iba naman po ay 8 panels, yung iba naman ay 9 at yung iba ay 10 ang 6 kilowatt nila. So, ito po na pag-offer nila sa amin, so nag-decide na kami na sila po aming kukunin. Una-una po, maliban po sa standard na offer nila, sa 6 kilowatt nila na 6 panels ay unang-unang tinanong namin ay licensed ba ang inyong electrician. So, yung iba po kasi nagsisimula pa lang sila. Yung ibang offers sa amin, so hindi po licensed yung kanilang electrician. So, for safety reason na rin po, so mas pinili namin itong team nila dahil ang electrician po nila ay licensed. So, at saka mayroon pong contract for safety na po ng both parties. So, ito. So, ngayon nandito na po sila at ready to install na po yung aming 6 kilowatt solar setup. So, ayun, medyo hindi po sila nahirapan sa paglalagay po ng solar panels kasi naka-long span po yung aming bubong. So, mabilis lang naman po. Actually, ang pag-setup dito ay like 2 hours or almost 3 hours lang. Tapos na po sila. Kasi dumating sila ng 8 o'clock. Tapos around 11, tapos na sila. So, ganun lang kabilis. So, ang galing po ng team nila, hindi sila magulong magtrabaho, ang saya nila, nagjo-joke sila. Gusto namin yung ganun, nagtatrabaho sa bahay. Kasi, syempre, ang laking effect noon kapag kayong tatrabaho sa yung magulo. So, pero sa kanila, ang saya nilang magtrabaho, ang saya ng team nila, ang bilis nilang magtrabaho kasi yung isang grupo nandun sa taas, tapos may naka-assign para dito sa mga inverters, sa battery, kaya ang bilis nilang magtrabaho. So, ayun, in-explain na nga po sa amin itong setup na to kung paano namin maintindihan. So far, medyo may naintindihan ako pero kaunti lang. So, actually nung pagkaunawa ko nung magsa-setup sila, akala ko ang daming mga wirings na ikakabit sa mga gilid-gilid ng aming bahay. Kung saan-saan yung mga wires. So, ini-imagine, sabi ko, parang ang pangit tingnan. Yung pala, super clean. Okay, so yung mga wirings pala na yon na nakikita natin minsan ang dami lang, mga orange pa, ay sa mga bahay yun na walang electricity. Tama ba? Yes, pero nung nandito na sila, sabi nila wala yan. Hindi kami maglalagay ng mga wiring. So, i-connect lang namin sa kuryente ng Paleco. So, ayun. So, ito, ini-explain nila sa amin. Ito yung battery. So, 53% na siya. Napakabilis. So, itong battery na to, na full charge siya in just an hour, right? Kasi 50% na. Ito may laman na to nang dumating. So, after an hour, ang bilis lang na full charge na siya. So, sabi ko, pwede pala kami magpalagay ng 3 battery. Kasi sa isang araw, kaya niyang punuin. Sayang na sayang. So, ito pong puti. Yan. So, ito pong wiring na to, nakikita nyo. Itong puti na to, na nasa poste.
Ayan po ay grounding protection po ito para pag kumidlat, safe po ang aming setup. So, nakakonect po yan siya sa lupa. So, ito pong setup namin ay naka-hybrid solar setup siya, tawag doon. Ibig sabihin po noon, kapag na-drain yung aming battery, so magsiswitch po siya sa Paleco. So far naman sa experience namin after na setup nito, parang hindi niya kayang ubusin sa gamit pa lang namin sa ngayon. Hindi niya kayang ubusin yung battery, yung laman ng battery. Nasa maghapon, magdamag, pagka umaga, nasa 60% pa. 60%, 70. Nasa 70% pa. So, ang dami pang laman. Ang laki pa ng laman. So, very obvious na talagang zero bill ito. So, hindi na kami gagamit talaga ng Paleco. Okay, so ito po, nagtataging na po si sir. So, nilalagyan po niya para mas madali po namin ma-identify, makita. Kung gusto namin i-off ba ang tawag doon, ang Paleco. So, pwede naman po namin i-manipulate. Madali naming makontrol or pwede namin i-control. Okay? So, kung gusto namin gumamit ng Paleco, pwede. So, pero sa setup na to kasi, ang priority dito ay itong solar panel. So, once na may solar panel, may battery, may araw, so ipa-prioritize talaga yung solar. So, cover po ng contract na to ay 10 years warranty po sa solar panels. Para po sa inverter at battery ay 5 years. Tapos may 1 year service contract po sila. So, for safety ng both parties, so mas maganda talaga na may contract. So, ayun po. After po ng signing ng contract, picture taking po for MOVs. And goodbye. So, ayun, kami na lamang po natira sa bahay. Nung pag-alis nila, we tried to experience kung paano ba itong solar setup namin gamitin. So, we tried to on everything na aming appliances. Nakakatawa nga yung aming mga appliances. Yun, ang baba lang ng wattage consumption para sa aming setup na 6 kilowatt. So, we tried to on everything, yung aming ilaw, yung cellphone, laptop, yung aming CCTV, naka-on, and washing, oven, iron, so lahat naka-on. Tinignan namin kung mataas ba ang consumption namin. Agoy, para lang hindi ko alam pa paano i-describe, pero para lang kinikiliti, no? So, walang kabawas-bawas. So, during this time, around 3 o'clock ba to ng hapon, mataas pa rin po ang araw. So, ibig sabihin, during this time na naka-on lahat ng aming appliances, ang ginagamit namin ay directly from solar panel. So, hindi kami gumagamit from battery. Kasi ang battery niya ay nasa 100% pa rin. Walang kabawas-bawas. So, ibig sabihin, pag hindi namin ginamit yon, ang laking tapon. So, ang laking sayang. No? Kasi wala na siyang mapapaglagyan. Ayan, 100%. Yan, gumagamit kami. Naka-on lahat. Iniwan ko lang. Naka-open ang oven. Naka-on ang washing. Automatic na washing. And ilagay ko lang po sa comment section ang contact number nila if in case gusto ninyo. Alright, goodbye!